Morning po sa atin lahat mga kapinoy. It's feeding time po. So umaga na naman at oras na ulit ng pagpapakain mga kapinoy. So pinapakain natin dito sa ating mga alagang mga bibi na nandito sa labas, pati na rin po yung mga manok is ito po, corn grits mga kapinoy. Medyo malalaking butil ng crack corn. Yan. Kasi po naubusan tayo ng sapal ng nyog. Pero yun, meron pa. Last na po yan. Pero naghahalo din po tayo ng binibigay sa kanila na mais tsaka po konting feeds. Para kahit papano is makatipid tayo ng patuka dito sa ating mga alaga. So mura lang naman po yung nabibili naming mais dito mga Pinoy. At yung ating mga bibi rito na nakalabas is kahit paano kakaunti pa lang ngayon kasi kinulong ko muna iba dahil nadadaig po nung ating mga malalaki na nasa labas, hindi ko makabulas ng paglaki, kaya po kinulong muna natin. So at marami na namang itlog yung ating mga bibi mga Pinoy. Ito walang nakahalimhim ngayon, kaya makikita natin to maayos. Ayan o, ang dami mga Pinoy, baka mayroon tong 40 mahigit. Dalawa po sila dyan humahalimhim, tapos yung iba ayaw maghalimhim dito. Mayroon pang dalawang butas yan mga Pinoy. Pero napipisa naman siya mga Pinoy, kahit na dalawa silang naghahalimhim. Nakakuha naman tayo dito ng napipisa, kaya lang minsan hindi sabay-sabay. So at least marami na naman tayong itlog ng bibi. So dalawang inahin lang pa lang po yung umiitlog dyan. Yung iba kasi yung meron tayong dalawang puti na bago na nandito. Yan mga Pinoy. So bata pa yan, hindi pa po yan umiitlog. At meron pa tayo dito yung isa. Ayun o, yung isa na yan, hindi pa yan naitlog mga Pinoy. Yan bagong baba lang yan. Babae po yan mga Pinoy. Binaba ko lang yan nung ilang araw pa lang. At kahit pa paano matagdagan yung ating mga alaga na nandito sa labas. Ito yung mga bibi na pinapataba ko mga Pinoy. Dahil sobrang payat nito nung nilipat ko. Ngayon mga Pinoy, yan, ang ganda na ng mga katawan. Nagkaroon na sila ng laman. Kaya lang yung balahibo is hindi pa gaano tumutubo, kaya mas mabuti naming ikulong na lang muna. Kahit papaano is matutukan ko sila rito. So ginagawa ko dyan mga Kapinoy is sobra-sobra sa pagkain para po mabilis silang lumaki at makarecover. Siyempre Vitamin Pro, hindi po natin pinawawalan yan ng Vitamin Pro para po makaiwas sa sakit. Tapos ito yung medyo maliit mga Pinoy. Yan. 4 na piraso lang ito. At nilagay muna natin sila rito. Kasi natatalo ng 3 na yun. Medyo malaki mga Pinoy. So may bakante naman tayo. Okay lang yan. Para mabilis silang lumaki. So pagka non-stop feeding mga Pinoy, yan o, mais. Tsaka yung Integra 2000. Lalagyan po namin ng tubig para po hindi siya matapon. At ito naman yung mga sisiw natin dito ng mga 8 piraso ata ito mga Pinoy. Yan. So sinusobrahan ko po talaga sa pagkain para po mabilis lumaki ang ating mga alaga mga Kapinoy. At siyempre gusto ko rin po makikitang matataba. Natutuwa po ako makikitang malusog yung ating mga alaga. Kasi po sa bibi mga Pinoy, mababa po ang mortality, malakas po ang resistensya ng mga bibi. So ang kailangan lang po nila is
mabigyan po ng vitamins, tapos sapat na pagkain. Siyempre yung tubig, yan, mahilig po yan sila sa tubig. Kaya po marami palagi, hindi po tayo pwedeng mawala ng tubig dito sa kanilang inuminan. Yan, pag naubos yan mga Pinoy, mamayang tanghali lang, magsasali na naman ako. Siyempre, di mawala yung mais na hinahalo natin dyan mga Pinoy sa feeds nila para po matagal ang gutom. Yan, tingnan nyo naman epekto mga Pinoy, yung lalaki ng butse, tapos hindi na makahinga sa kabusugan. Lalaki ng mga butse niyan mga Pinoy. Tapos yung puwet, yung lalaki na. Ibig sabihin, sobra-sobra po yan sa pagkain mga Pinoy. Ganyan naman po ang mga bibi, pagka po sobra sa pagkain, mabilis yan lumaki. Within 2 months, pwede na po tayo magbenta. So sa 2 months mga Pinoy, kaya natin patimbangin yan ng 1 kilo mahigit. Basta po non-stop feeding, maayos na feeding program. So boom. Kahit marami pa yung PB natin na alagaan, pero maganda naman po yung feedback nito mga Pinoy. Sigurado yan, kahit may 100 ka pang PB, within 2 months, sigurado yan, 1.5 or more than 1.2, 1.3, mga ganun mga Pinoy. Basta sure po na ang pagkain is maganda, maayos, tubig, yan, vitamins. Ito mga Pinoy, 3 weeks mga ganon, mga 3 weeks old. So wala pa po itong 1 buwan. Sa within 2 months at or 1 month, obserbahan natin yan mga Pinoy para makapag-benta tayo agad. Kung 4 kilo ng magiging bentahan, so at least di tayo matatalo sa 4 kilo. Sa darag naman mga Pinoy, medyo matagal lang talaga lumaki. Kahit na sustentuhan pa natin ang pagkain yan, dahil maliit na lahi lang talaga yung mga darag native chicken natin dito mga Pinoy. Pero ang sarap naman po ng karne nito. Kahit na matagal siyang lumaki, bilog lang yung katawan, pero sure naman tayo sa lasa mga Pinoy. Panalong panalo tayo sa lasa nito. Meron tayo nag-aalimim dito mga Pinoy. Yan na lang natitirang inahin natin dito na nasa labas. So sana makapisa pa tayo na marami. So check tayo ng ating mga alaga para make sure na walang sakit. So okay naman po. So GMP4 and then corn grits halo. Tapos ito naman tubig natin ngayon is kung po ito egg 1,000. Yan, so alternate po ang paglalagay natin ng tubig dito mga Kapinoy. So mayroon na naman po mga nag-i-inquire sa atin na mga buyer. So Benguet ulit mga Kapinoy. So ang hinahanap po is yung mga ready to breed tsaka ready to lay. So baka po maibenta natin yung andito sa gitna dahil meron po tayong bibilin na magagandang pa na mga
pwedeng gawing breeder mga Pinoy. So merong nag-i-inquire at pinakita ko sa buyer yung ating mga alaga na nandito sa gitna. So ito nandito mga Pinoy. Yan yung mga breeder natin na to. So 6 po ang babae rito, tsaka 2 rooster. So magko-confirm po siya sa akin so next week or next week mga Pinoy. At kung pipick upin or ipapadala natin sa Victory Liner. So Ordaneta, Pangasinan po ang punta nito mga Kapinoy. At meron din pong Benguet. So hintay lang po natin yung next week. At meron po ako sing gustong kuhanin na mga pwedeng gawing future breeder pa mga Pinoy. Kasi po paikutin lang natin yung pera dito para hindi na tayo gagastos. Kahit papaano meron po tayong makukuha mga 4 months old. So papalitan lang po natin to. May benta natin to pero magpapalit din po tayo. Kasi mababakante itong kulungan na to mga Pinoy. So kailangan natin lagyan ng laman. And then paghahandaan po natin yung buyer pa na papunta ng Benguet by December. So 100 pieces po yun. Pero okay lang yan mga Pinoy. Marami pa naman tayong breeder dito. Kahit maibenta natin to, kaya pa yan. So 100 pieces lang naman. Mahaba pa yung panahon. Meron pang October, September, October. So yun mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam.